Hello mga katropa, ayan. Magtanggal tayo mga katropa sa ating coconut bonsai ng dahon. Ayan, siyempre, hindi natin maging maingat. Ito na nga, pinutol ko muna yung dahon para po madali nating matanggal yung coconut ng ating coconut bonsai. Ayan, kailangan lang po tayo mga tropa maging maingat. Yan. Bali, 2 dahon po natin tinanggal. Yan. Yan. Kung makita nyo po, tinatanggal ko na po yung pinagputulan ng dahon. Yan. Medyo mapurol mga katropa yung ating cutter na ginagamit. Kaya ko po pinutulan. Ayan. Ayan pala po si Sir Ed. Ayan. Yan, mahirap po yung ating ginagamit na na cutter, mapurol po. Yan, kailangan natin maging maingat. Yun, kung makita nyo malakas yung hangin dito sa taas. Bali mga katropa, dito tayo ngayon nasa 5th floor po tayo. Ayan. Ayun na nga, nahirapan tayo mga katropa magtanggal ng coconut. Yan, kailangan natin maging maingat para po hindi maputol yung dahon at hindi masira. Ipakita ko sa inyo mamaya mga katropa yung tinanggal natin na pinagtanggal nating dahon. Ayan, yan na po, nakaisa na po tayo. Mayroon po kasi mapurol yung ating cutter na ginagamit. Ayan. Ayan, kailangan lang po tayong maging maingat. Ito pala mga tropa yung coconut natin ay 4 years na po and 2 months. Yan na po siya ngayon, 4 years and 2 months na po. Yan lang po yung natitira nating coconut bonsai na ginawa natin last 2021. Yung iba po nabenta na po natin. Yan, kailangan lang po tayo maging maingat. Yan, medyo nahirapan tayo mga katropa. Yan, tinatanggalan natin yung mga katropa yung coconut. Ipakita ko sa inyo mamaya mga katropa yung tinanggal natin coconut.
Ayan mga katropa, yung ano natin, medyo nahirapan tayo. Yan, ipakita ko sa mga katropa yung ating tinanggalan na coconut. Ituturo ko po sa inyo. Ayan, yan po yung mga katropa yung tinatawag na coconut. Yan po yung tatanggalin natin para po ma-maintain po natin yung pagiging bonsai niya. Kailangan po mga katropa maging maingat tayo. Yan, ganun lang po. Yan po yung mga katropa yung paraan ko para ma-maintain ko yung pagiging bonsai ng ating coconut bonsai. Siyempre, marami naman po tayong paraan kung paano ma-maintain yung pagiging coconut bonsai. Yan po yung aking paraan para ma-maintain ko yung pagiging bonsai ng aking coconut bonsai. Yan po yung tinanggal kong coconut. Ayan po, yan. Kailangan po tayo magmaingat kasi yung pong ano niya, malambot po at baka po kasi maputol. Sayang po yung ating pinaghirapan. Mag-aantay tayo ng months para tumubo po yung kanyang dahon. Ayan. Yan po yung ating kung mapapansin nyo po, yan, maingat po natin tinatanggalan ng coconut. Ayan. Ayan po. Ayan. Kailangan lang maging maingat tayo para mapanatili natin po yung ganda at itsura ng dahon ng coconut bonsai. Medyo nahirapan po ako niya kasi yung dahon niya maliit, dikit po yung kanyang ano, coconut. Yan po, kung makikita niyo po, medyo binibit po yung dahon niya para po kumawang yung ano, para maano po natin yung kanyang coconut. Ayan po, hinihila ko po yung coconut niya. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan po yung ano, ipakita ko po sa inyo. Ayan. Ipakita ko po sa inyo ating coconut bonsai na 4 years and 2 months po. Ayan na po siya ngayon. Ayan po yung itsura nung, yan po yung itsura niya ngayon nung matanggalan po natin ng yung patay na dahon at saka malinisan po yung puno niya. Ayan, ayan po. Ayan na po siya ngayon. Ayan po. Ayan. Kung mapapansin niyo po, yan. Yan na po yung itsura niya. Medyo maganda na po yung dahon niya ngayon kasi natanggal na po natin yung patay na dahon at yan, malinis na po yung kanyang puno. Ayan. Yan po yung mga katropa yung paraan ko para mapanatili natin yung pagiging coconut bonsai ng ating bonsai na coconut. Kaya nga po natin tinawag na coconut bonsai para po maging bonsai siya. Kung makita nyo po, meron din tayong kalamansi dito. Ayan. Marami na rin po siyang bunga. Ayan. Nabili po natin yun kanina sa mga lako. Ayan po yung ating kalamansi. Marami na rin po siyang bunga. Kita po, may bulaklak na rin po siya. Ayan. Yan, mayroon din po tayo nakita nyo. May mga halamang binipata tayo dyan. Ayan, mga nakatanim. Yan po yung ating sili. Ayan. Yan po yung ating coconut bonsai na 4 years and 2 months. Ayan. Yan po siya ngayon mga katropa. Kailangan lang po yung ating pag-aalaga para po ma-maintain natin yung pagiging bonsai ng ating coconut. Hindi rin po madali yung pag-aalaga ng
coconut bonsai kasi kailangan po ng sipag at tiyaga. Yan. Kung mapapansin nyo po, ano na siya ngayon, 4 years, pero yan, ganyan pa lang po kalaki yung ating coconut bonsai. Yan. Salamat. Ingat po pala.